Hey, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Lip Cram versus J King. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay 1 year ago na merong 2.4 million views. At pag-search ko ng J King, ito na yung lumabas eh. Ito nga pala ay requested ni Eric Bad Trip yan. Kasi lagi siya nagko-comment, sabi niya kahit anong battle daw ni J King. So pag-type ko ng J King, yan na kagad yung lumabas. So gawin na natin ito guys. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga dito pa rin nakaantabi, nakaabang sa reaction video natin. Ito walang sawa na sumusuporta at nanonood. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba at naabot natin mga tao na hindi pa natin naabot. Ganun pa man guys, lahat ng mga sinasabi ko rito ay mga tumatakbo lang sa isip ko, hindi pananaw, hindi rin opinion. Kung may masaya man akong hindi maganda at nakakasama para sa inyo, kayo nang bahalang magpasensya at umanawa at pagpasensyaan nyo na rin. Patnubay ng magulang ang kailangan, magsama kayo ng mga nakakatanda sa inyo para nang sa ganon, mabigyan kayo ng patnubay ng magulang. Pero bago tayo mag-start, bigay natin yung pedigree natin. I'm music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal na channel ko kung gusto nyo marinig kumanta at mag-rap. Tapusin ninyo yung video at yeah, let's get to it. Lip Cram versus J King. Hey, hey. No suckers. Yeah. No suckers. No suckers. No suckers. No suckers. Shoutout nga pala sa 3GS, shoutout kay Lip Cram, shoutout kay J King, shoutout din pala kay Enigma. Let's go. Magaling siya humanap ng angulo, pero hindi niya lang na-execute ng maayos. Hindi niya nagagawa ng malakas na bara yon. Pag tinamaan siya dun sa magiging linya ko sa kanya na talagang yung masasaktan siya dahil sa personal na sasabihin ko sa kanya. So silapin natin maging 100% palagi. Asahan niya yan. Ipapakita ko yung mga dating nawala sa akin na ibabalik ko yung init na hinahanap ng mga tao. Kaya panoorin nyo tong laban namin ni Lip Cram dahil bakbakan to. Yeah! Bagay kay J King blonde eh. Pogi siya dun pag naka-blood siya. Hey, 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 hey. Wag supportahan guys, panoorin nyo mismo sa Flip Top yung battle na yun. Pag meron kang account sa YouTube, huwag nyo i-download. Kasi pwede nyo kasi talagang i-download sa channel ninyo para kahit paano hindi na siya nag-loading. Pero mas maganda kung pinapanood din nyo sa Flip Top mismo dahil kahit paano naka-count yung views. At ganoon pa man guys, wala ko sana gumawa ng kanta, busy lang talaga ako. Tuloy natin. Yeah, tagal ko na palang hindi nakakagawa ng kanta. Flip Top Zoning 15 nandito pa rin, TIU Theater, pang-anim na nalaban natin ngayong gabi. Isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito sa Supportan Tunay Live. Syempre sa mga ibang battle leagues na kasama natin dyan. Shoutout sa Motus, shoutout sa Pulo, shoutout sa Floodway Rap Battle League. At syempre sa lahat ng mga pinapaglaban pa rin ng battle rap at Filipino hip hop sa buong Pilipinas. Shoutout sa Represent Collabs at Flip Top staff at lahat ng MCs na bubuo ng liga. Flip Top magingay para sa parating nating laban. Sa kanan, representing Malabon at Las Piñas, magingay tayo lahat para kay Lip Cram. Yeah. Alam mo ba? Shoutout Papa kay Santay Kupal, Hypebeat, Arenar, Pubu, District Babe sa Clothing Breakers, kay Pinsan Jeff at sa baby niya Jillian at Jared. Black Manila, Team Quiet at Pagaling ka, Mama Jem. Mamaya na yung iba. At sa kaliwa ko naman, galing pagkabanatuan City Nueva Ecija para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay J King. Nga pala sa Odax Villator Eagles, kay Kuya Mervin, tsaka kay Kuya Patrick, sa Pubu, kay Boss J, Sir Buan, kay Kuya Jamil, Ate Christy, Tito Ador Santos, Tita Raquel, Sir Alpi, Boss Toyo, Rudy, Boss Benji, Hypebeat, tsaka Dr. Glass. Yeah. Shoutout sa Boss Benji, pasensya na, bawi ako sa inyo. Yes! Nanalo ng coin toss si J King, piliin niya mauna si Lip Cram. Pakinggan natin unang banat, Uprising Battle League. Lip Cram. Yo! Una sa lahat, gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga nabigo ko na tao. At syempre, salamat kay Enigma dahil may tulad mong tao. Ang ina, sa kabila ng pinaggagawa ko, putang main event pa ako. Yo! Kung hari lang ay kulang yan kung tatapat sa estilo ko. O kahit yata 2-on-1 samahan pa ng Kastilyo to.
Dahil malabong umangat sa akin yung J-King na to. At di sa pagmamataas baka mabitin ako. Kaya malabo mong madarag to. Diyan sa koronang hawak mo, anumang bilang ng kawal mo, ay sakop lang ng lawak ko, kaya malas to. Hindi mo kayang tumangkay sa nag-aalab kong damdamin na gustong bumawi, maghigante, ba't ka nakipagbardagulan sa akin? Kaya masasabi ko sa matchup mo, sayang lang yung Polydent. Kasi ultimo kalaban ko, malamang hindi yan didikit. Hoy, J-King Sinon, may nalalaman pang alias Tupac ng Pinas itong si Peste. Repin Central Luzon. Sino kasi Tupac makabebe? O sige nga, isipin nyo si Tupac nagpe-perform sa covered court. Bumababa ng event, nag-aangkas lang back and forth. O di ba ang creepy? Hindi ka nagigilty. Tupac, tawag kay Enigma daddy, tas nakikitulog ka lalilpi. Kaya huwag ka masyadong assuming. Hindi ka si Tupac porket may criminal record. Si Tupac nadali yun sa crossing. Ikaw nadali ka sa checkpoint. Gusto ko sanang ilabas yung aking A-game, magpaka-genius sa battle, tang ina. Kala ko pa naman king na galing LA, si Julius Randle lang pala. Kaya mismatch to, punyeta. Alam nyo na aking galawan, kaya kong maging Bobelga. Kung gusto niya ng pisikalan, magaling ka sa komedya. Ako'y sanay sa alaskahan, pwede ring maging abueba kung ang laban ay teknikalan. Ha? Pinapatay dito yung pusi, kaya pardon king. Ultimo, bayaw, hindi ka maa-arbor king. Suot mo pa, paluti mo at magpaka-warrior king. To'y iron fist na parang Tekken, wasak yung armor king. Kaya kahit tinatid mo yung... Putang ana, ito ay peace. Yung si Paul Phoenix, pag nag-ano siya, Armored King. Meron kasing Armored, putang ana niya, nabaril si J. King doon. Ang ganda ng rhyme scheme. Boom, baril si J. King. Ay, nako. Babababars mula kay Lip Cram. Putang ana ngayon. Nausukan si J. King doon. Dahil gumana ang usok natin. Gumana ang usok natin, guys. Okay lang yan, okay lang. Yan, gumana. Gumana na yung usok natin. Para kay, kay Lip Cram. Basag dun si, si J. King dun. Paka-warrior king, to'y iron fist na parang Tekken, wasak yung armor king. Kaya kahit tinatid mo yung sundo mo, puta, wala akong pake. Si SpongeBob nga hinamon ko ang sabi ko, square kami. Kaya kahit may trono tong Hudyo, hindi ko to sasambahin. O kahit repin mo tong di ka mukhang gagalangin. Kasi wala kang kakainin sa pambansa na maoy gago. At ngayon mo nga sabihin sa akin, king, na tagay tayo. Tayo nasaludo sa obra mong amigo. Pero may bagay lang na cringy. Kinukumpara yung sarili niya kay Sinyo. Tapos yung kanta mo pang tipsy. Pero nasakyan ka agad na parang piso per lang, Brad. Pag-usapang battle rap, malayo yung ating agwat. Kung ito ay metal slug, ako yung prisoner pagkat pagdating sa gera, letra ko ay nagiging armas. Matagal kang nawala. Marami nang nagbago, J-King. Mga tinignan mo pababa, higit na sa iyong magiting. Inakyat na sa tugatog yung antas ng gantong sining. At kung kilala mo si Apok, siya na'y Makatang Healthy Living. Maganda yung pinakita ni Lip Cram, solid yun. Napakagandang bara. Tuloy-tuloy, marami mga one-liner doon. Even though mayroon din siya mga witty lines na na-appreciate ko, yung bitin, sarcasm, yung letra na nagiging armas, amoeba, marami siya mga punchline na one-liner. Kaya lang yun din yung isa sa mga disadvantage nun eh. Kasi hindi naman execution, pero parang hindi rin naman na-deliver, pero hindi siya naibuklat ng maayos kasi biglaan, di ba? Kasi mayroon talaga mga punchline na kahit napaka-simple lang yung idea na yun, pero pag ang ganda ng pagbubukas ng present na yun, hinulma ng maayos, tas binigay at binulatlat sa harap mo ng napakaganda,
ang lakas, diba? Pero meron mga fans na bigla nang nilapag sa mo sa mukha mo, parang okay siya pero premature nga. Pero kahit pa paano na-appreciate ko pa rin kasi ganda ng sulat eh. Magaling magsulat si Lipcam. Tingnan natin gagawin ni J. King. Para, J-King, pahinga natin! Ano, personalan na! Round 1 game! Himala, pumunta ka. Palakpakan! Alam nyo ba kung bakit ngayong gabi si Lipcram may present? Eh paano kasi si Enigma? Hindi nagpadala ng down payment. Basta inchik ha, mautak talaga. Ikaw hindi padala para Lipcram punta. Enigma mindset. Wow! Ang ganda ng ginawa agad ni J. King. Sinira niya kaagad yung charisma na binitawan ni Lipcram. May iniwanan siyang, parang tawag dito, yung trace na matindi yung pinakita ni Lipcram, mahirap basagin. Pero ginamitan kaagad ni J. King ng charismatic approach kung saan tinanggal niya yung value ni Lipcram sa pamamagitan ng paggamit ng value ni Enigma. Kasi alam naman natin si Enigma mas mataas ang value kay Lipcram dahil siya yung presidente ng Flip Top eh. So sa paggamit ng idea na si Enigma kinontrol yung pagpunta mo rito, ang laking bagay kagad nun. Parang in-expose ka ni J. King sa idea na parang ang angas-angas mo dito pero 'di ba hindi ka makahindi pag inuutusan ka talaga ng amo. Parang ganun yung gusto niyang ibigay. So, nabasag kagad si Lipcram Dom yung angas niya, yung husay niya, yung galing niya. Kasi at the end of the day, hindi lang basta disrespect ang pinapakita dito eh. Kumbaga, pataasan din ng value. At kung nasira yung value mo bilang isang artist, ang hirap din bumawi doon. So, napakagandang estilo na ginawa ni J. King umpisa pa lang. Sinira niya kagad yung charismatic na ginawa ni Lipcram doon. So, malaking big props doon. Undo! Pag wala kang pustiso, Enigma mindset. Hoy, undo! Pag wala kang pustiso, mukha kang vampirang bungal, hayop ka. Oo, vampira. Kaya nga sa haring araw, natakot siya. Hindi tuloy na tuloy yung laban nila ni Rey ng Araw. Yung ginawa mo ang sagwa. Nagmukha kang si Ayon Perez kay Vice Ganda kasi nabakla ka sa bakla. Speaking of bakla, nasan si Apex na bakla? Hoy, Apex na bakla! Sa 3GS, huwag kang dada ng dada. Bibig mo na lang isip. Iyak ka ng iyak porkit di ka nakaisasalip. Di kasi ito sumipot sa laban nila ni Apex. 25K, munti kang maistapa. Ni Lipcram sa sunugan. Ang lakas kasing magsunog ng pera. Yung ginawa niya, Maladuchi Libranda. Kabilang liga, binaliwala. Hindi na nagpakita yung lip, tila may face mask sa mukha. Wow! Ano sasabihin mo? Bars, putang ina. Hindi nagpakita yung lip, parang may face mask sa putang ina. Bars, putang ina yun. Isang angle pa lang yung pinapakita dito ni Nabala si Lipcram. Tang ina, personal. Sapol sa ulo si Lipcram. Nausukan pa siya. Ay, nako. Tuloy. Yung down payment na ibalik mo na. Bakit? Yung sinira mong event, maibabalik mo ba? Wow! Putang ina yan. Halimaw talaga si J. King din. Putang ina. Nausukan tayo, guys. Ay, nako. Yung down payment na mo pa. Pero yung sinira mong event, ang ina, wala na yun, man. Sira na. Ang pinaka-importante sa business, sa kahit anong bagay, mapa-business man yan, mapa-palaro, mapa-pamilya, relationship, kahit ano, ang pinaka-importante trust. Pag nasira yung tiwala sa'yo, you're done. Laking bagay ng binigay ni J. King dyan. Grown up bars, putang ina yan. Hindi ko alam ba't hindi siya masyadong bumanat dun sa laban nila ni
ni Sardeo at saka ni JD, tapos kakampi niya si Romano. Halin mo din to, si Jake yung magsulat. Yung down payment, Naalala ko nga yung laban niya dati. face mo sa mukha. O ano sasabihin mo? Yung down payment na ibalik mo na. Bakit? Yung sinira mong event, maibabalik mo ba? Makinig ka sa akin ng mabuti. Di mo na maibabalik yung dati. Kahit na ibalik mo yung down payment, tablado ka pa rin kay Looney. Puta, di ka nagpunta sa laban nyo? Aba, nakakapagtaka. Mukha ka nang Bombay hayop ka, ng Indian ka pa. Gagawa ka ng... Shoutout nga pala kay Lodi, putang ano, naka-issue nun, kaya pala nagkaroon sila ng issue. Yung pala yun, guys, ngayon naiintindihan ko na, kasi lagi sinasabi yung about yung kay Looney, di ba? So ngayon, na-realize ko na kung ano yung issue nila, dahil in-explain dito ng maayos ni Jake King, even though hindi siya nabigay ng detalye. Napakahusay. Nakabalbala sa sunugan. Tapos pupunta ka ng Bombay hayop ka, ng Indian ka pa. Gagawa ka ng kabalbala sa sunugan. Tapos pupunta ka ng flip-top. Dito ka magre-reklamo. Bakit? Sino tingin mo kay Enigma? Si Rapi Tulfo. Sira ang ulo. Di ba kay Apex at Looney galit ka? O bakit nung nakita mo sila, todo sorry at nagpa-picture ka pang packshit ka? Kaya pala ayaw lumubog ng tae mo bayaw. Kasi plastic ka. Oh, putang ina yan. Connected na naman. Nabal na naman siya. Si Lipcrom, ano nangyari kay Lipcrom, guys? Putang ina yan. Shit. Shoutout kay Apex, shoutout kay Looney. Shoutout din pala kay Tipsy D. Ano nang nangyari kay Lipcrom? Putang ina, na-expose siya rito ni J. King. Ang ina yan. Ay, na, balik doon si Lipcrom. Na mismatch siya, Lipcrom. Di ko alam na ganun pala. Meron talaga tayong kanya-kanya talagang ka-match talaga. Malakas mang asar si Lipcrom pero lakas din talaga mang asar ni J. King talaga siguradong kilala niya si Lipcrom. Yun yung dahilan doon kung bakit effective yung ginagawa na J. King, kasi kakilala niya si Lipcrom Tuloy natin. Galit ka kay Looney. Kaya pala ka. O bakit nung nakita mo sila, todo sorry at nagpa-picture ka pang packshit ka? Kaya pala ayaw lumubog ng tae mo bayaw. Kasi plastic ka. Galit ka kay Looney. Bilis ng panahon, ano? Dati hinahangaan mo si Looney. Ngayon, inaangasan mo na. Dati, suporta ka sa bawat laban ni Looney. Ngayon, kinakalaban mo na. Isa kang bastos na anak na walang galang sa ama. Atheist ka ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na like father, like son, dahil hindi naman like ng father yung son niya. Namatay ka sa sarili mong kamay sa ginawa ni Apex, Akata at Looney. Ikaw ay parang si Pepsi Paloma kay Tito Vic and Joey. Wow! Ano, Loons? Proud ka ba, Loons? Proud ka ba, Loons? Sa darating niyang nayon. Yan ang tanong sa'yo nitong supot mo na carbon. Proud no? Supot na carbon, putang ina. Proud ka ba, Loons, sa darating niyang nayon? Yan ang tanong sa'yo nitong supot mo na carbon. Teka lang ha, putang ina. Teka lang. Tanong sa'yo nitong supot mo na carbon. Hindi ka nagpunta. Putang ina mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sa sobrang lakas ng loob mo, pati si Looney tinatabla mo. Wala nang utang na loob si Lipcrom. Ganyan talaga pag umaangat na. Hindi na nakakakilala kung saan siya nag-umpisa. Tayo. Mga badat, Lipcrom, pakinggan natin. Maganda yung pinakita ni Lipcrom, nag-stumble si J. King na konti, pero pasok pa rin lahat ng mga punchline niya kasi ang gaganda. Pero naka-apekto talaga yun, kaya bibigyan ko lang ng konting edge yung panalo ni J. King sa first round. Pero sa linis talaga ng performance ni Lipcrom din, okay din yun pero ako kung walang masyadong punchline si J. King doon, bibigay ko agad kay Lipcrom. Pero dahil ang ganda at solid na mga punchline niya, ang hirap burahin talaga nun. Naging definitive yung first round niya dahil sa dami ng punchline na pinakita niya. So first round, bigay ko kay J. King. Yo!
2 lines na lang, nakalilot pa. Ang ilan to, sa issue ko lang umiikot lahat, hayop ka, bayaw. Maganda yung pinakita ni Jake kasi umpisa pa lang personals na agad. Para hindi na makabawi si Lipcram kasi ang hirap din habulin pag personals yung atake. Parang ang hirap maghanap ng bara na effective para doon. Tuloy natin. Sakit naman nun. So, hindi mo na idol si Looney. Ay, hindi. Idol mo na si Looney. Ayaw mo na sa Kalgalili. Tangina. Nagkabaliktaran. Masyadong big deal yung 25K. Kala mo yung presyo, malaki yan. Kalgalili, malaki yan. O, di nyo yun na-gets. Yung rebat pang Kalgalili, ganyan magbalik. Diba tinalo mo si Tats? Oo, tinalo niya yung Tats kasi bitin sa items pre. Nalobat nung huli. Kaya yung Tats hindi lumutang kasi kinulang sa puti. Pero pag-usapan, real talk daw. Pero pag-usapan naman natin yung longganisa ni Shernan. Since 2017. Di ba may cut ka kay Romano sa kickback niya na 70? Grabe yung chemistry. Taray, kada event tag 35 kayo. Pero 30 lang binabawas niya para malis daw yung trabaho. Para si Romano magdala at yung bag niya hindi bumaho. Grabe yung mindset. Tanginang yan. Kaya dahil dyan sa longganisa, nag-aaway kayo parati. Nagtatalo sila sa kita kasi yung breakdown hindi magtali. Pero mabait yan si Kosa. Discounted pag tropa. Kapag hindi nakakota, pinamimigay mga sobra. Alias poging kilala ng mga lolo at lola. So naging kingpin ka pala dahil sa longga. Kaya sana may bilin ka kay Basilio, total magulang ka na. Tapos mag-middleman si Miko ng patungan ka na. Pero maiba, napanood ko yung laban nyo ni Pukuda, hindi ko sukat akalain. Na may linya kang itlog bugok manok kasi chicken ka lang sa akin. Itlog bugok manok? Tang inagiliw. Mga linyang pambugok yung pilit mong binubuo. Kung sinamahan mo yun ng sisiw, baka bumunot ako tas iputok ko sa ulo mo. Tangina, itlog bugok manok, grabe ka mag-chicken reference, men. Saksakan ka ng husay. Sa itlog bugok pa lang, damn! Wala nang kabuhay-buhay. Tanginang yan. Bars din yun na. Bugok. Wala nang kabuhay-buhay. Ah, putang ina mo. Wala nang kabuhay-buhay. Tanginan to. Ah, putang ina ba ito? Choke. Nang kabuhay-buhay. Tangina, sobrang wak mo. Proud mo pang pinagdiinan. Ano feeling mo? Ang hat ng round mo, porkit nang galing sa limliman? Tangina, tas yung sabi mo kay pistolero. Ba't ka pa nasali sa isa buhay, eh wala namang buhay yung pistolero. Nakaganyan pa siya. Yaw, yung pistolero tao yun, tanga. Yung walang buhay, pistol yun. Tangina ang lala niya. Sa bigat-bigat ni pistolero, naisip mo pa gawing kargada. Tanginan to. Kaya magiging lap trip yung balita sa mga linyang ginagawa nito. Ano yun? Isang lalaki kita sa CCTV, may bit-bit na pistolero. Bit-bit na pistolero. Tangina ng sulat mo. Tangina ng sulat mo. Sobrang generic yung suntok, puta, hindi dumadating. Kahit i-apply sa iba, ni kahit job, wala pa rin. Tapos alias Pogi Bong Revilla, yung bansag nyo sa kanya. Eh wala nga tong matira ng mga linyang maganda. Bong Revilla, baka Bong Navarro yung legit na bagay sa iyong kulit. Ngayong ikay aking dinis, behind the bars ka na ulit. Kasi tapos na 2020. Wala pa ring improvement, pero okay pa tong MC. Palinis nyo lang panggilid neto. Tangin na yung sulat silencer, tapos nag-aangas pa siya. Kung ganito anak mo, sir,
Pamigay mo na, tas add ka pa. Di ba yan yung madalas mo na entra? Si Arik daw yung kanyang tatay. Saan ba to galing na puwerta? O sino ba yung kanyang nanay? Basta ako may pruweba. Dugo at pawis ang inalay, kaya pag-usapan na letra, isa ako sa kanyang panghanay. Kaya yung mga natutuwa sa'yo, puro unggoy lang sa pisonet. Yung mga demanding dun sa comment, wala si Sinyo, di kubet. Kaya tong Julius na pinuno, malasisar lang yung peg. Kasi sumasamba kay Damuho, puro unggoy lang sa net. Tangina, ang sakit isipin. Ayoko lang sabihin, mga battle mo na lang nagbibigay pag-asa doon kay Lil Wing. Tangina, time. Maganda yung pinakita ni Lipcram, but it's not enough. Kasi sa tingin ko, nabully siya ng mga first round ni J. King. Nakaka-apekto talaga yun, guys. Yung round ni J. King, naka-apekto yun. Ang laking bagay talaga nun, guys, yung sinabi ni J. King. Kasi, ang ganda ng mga personals niya dun talaga, which is, ang hirap tapatan. So, na-appreciate ko pa rin na naitawid ni Lipcram yung second round niya. Tuloy natin. Hayop ka. Gaya-gaya ka na nga kay Looney, pati pag-chochoko, ginagaya mo pa. Hindi ako ipapamigay ni Enigma. Mahal na mahal ako niyan. Pinyasan nga ako niyan eh. Ikaw ba? Nung nagkautang ka, binayaran ba niya? Hindi, di ba? Mas mahal ako niya, ikaw pumibigay niyan. Ako hindi, tanga. O round 2 game. Laki din Utang yan, ba ha? yan? Utangin na. Ang laki din yan, kasi pinansyahan siya ni J. King. Pero yung utang ni Lipcram hindi binayaran. May trust issue. Nakabagay. Utang ba yan? Utangin na mo. Kung usapan na yung karera, Gago talaga si Enigma. Si Enigma, lakas na talaga mga asar ni Enigma. akin ng 2 beses. 2 beses. Kung usapan na yung karera, iwan ka sa akin ng 2 beses. Dahil ako si Jockey Bank, na-import ng Luzon, kaya di uubra itong gawa ni Tebes. Di ka aabot. Sukatin man yung layo ng pagitan. Yun nangyayari sa karera, parang love life mo. Kasi 2 beses kang iniwanan. Tapos nagchucho ka sa akin. Tapos nagchat ka sa akin. Na walang damayan ng pamilya. Sinunod kita, hindi ba? Tsaka paano ko naman sila idadamay? Unang-una, wala ka ng pamilya. Iniwanan ka na. Dahil sa panik attack mo yan. Yung sakit kasi na to, ang grabe. Pag nagpapanik attack ka, ang gamot mo, puke. Gusto pa, minorde. Yung patubo pa lang daw yung dede. Talagang yung libog ni Lipcram, sukdulan. Kaya pala pag may laban ka, ang gusto mo palagi, pukpukan. Kaya pala LK. Ang gusto mo sa yung itawag. Dahil pag inatake ng libog, kantutan na agad-hanap. Mukhang pinaglihi ka yata ng ina mo sa rapist at kuneho. Mas malibog ka pa sa magjowa na nagkantutan sa sementeryo. Wow, tang sakit mo salita ni J. King, putang ina. Parang meron siyang lihim na galit ko. Ay, guys, sakit mo salita ni J. King, guys. Ano yun? Medyo hindi maganda kung ako nasa position ni Lipcram, medyo hindi maganda yung natatanggap niyang mga salita. Medyo may kasakitan talaga. Masyadong masakit magsalita si J. King. Yeah. Seryo! Mas malibog. Tangina kasi Ngayon nandito tayo sa isang selda at isa ako sa mapanganib na klase. Tatak mo lang ay sige-sige. Ang tatak ko MS-13 o di ba gangster ka? Di ba gangster ka? Kulay asul pa, bandana nyo dati. Si TBS ghostwriter niya. Kaya nga estilo niya ay 13. Oo, si 13 tagasulat. Kaya wag na kayong magugulat na kaya TBS. Kasi kay Lipcram, tiga Bataan sumusulat. O di ba nung laban yun nila, Sur? Aminado ka na nanghihingi ng linya sa kanila. Kaya paano nananalo to? Malaking pandaraya ginagawa niyan. Ako, di baling matalo ako ng matalo sa battle. Basta patas na lumalaban. Ako nga daw si Julius. Babaw. Mababaw daw sumugat. Okay lang sabihin na si Julius ay mababaw. Kaysa sa nanlilimos ng sulat. Palusot niya, depressed lang daw siya. Sa daming sabit at mga utang. Bayaw, ikaw lang yung kilala kong Bombay na nangungutang.
Dahil sa utang na depressed to, paano pa kaya yung pinagdaanan ko? Ika'y nagkabaon-baon, salitang baon ay dapat lang ulitin. Pagkat baon ka na sa utang, baon ka pa sa akin. Mahilig ka pa mamuna ng mali ng iba? Akala mo kung sino kang perpekto? Bago ka mamuna ng linya ng iba, sino muna? Si Nestor Asaytono. Ganyan ba, Bars? Puta, yung linya mo hindi malaman. Lipgram, alam mo bang? Sa 3GS, ikaw si Jelay Andres kasi sabaw ka lang. Laki ng katawan, liit ng utak. Sino ka, si Rendon Labador? Pero di bagay si Rendon Labador. Mas bagay Lipgram Estapador, kaya sabay-sabay sigaw. Estapador! 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 Kaya ka iniwan ni Jonas pinsan. Dahil sa ugali mong ganyan, hindi na nga daw pantay yung paningin niya, hindi ka pa pantay sa hatian. Ano? Parang naglalabas lang ng sama ng loob si J. King dito. May issue yata 3GS last year. Putang yan. Bigat magsalita ni J. King dito. Very uncomfortable. Sapul si Lipcram dito. Very uncomfortable, guys. Hindi ko magawang mag-react ng proper kasi nakaka-ngiwi, siya. Yung part na parang uncomfortable na naririnig ko na parang binabastos yung isang tao tapos wala kang magawa, hindi mo maawat. Rounds ni J. King. Hinihintay ka pa. Tapos na, tanga, ala ni hati. Uling banat, pahinga natin! Grabe. Sa tingin ko, nakuha na naman ni J. King yung second round. Bonus na lang yung third round, guys. I'm sorry, guys. I like Lipcram. Sa tingin ko, magaling talaga si Lipcram. Sa tingin ko rin, Lipcram is one of my favorites sa 3GS. Pero J. King got this one, guys. He got body bag real fucking good, man. J. King, bro. Lakas din ni J. King. Putang ina. Sakit magsalita. Putang ina yan. Shit. Naisip ko tuloy, nare-range ko tuloy kung sino yung mga So, Romano, J. King. Pag pinagtapat si J. King at saka si Shernan, tangana, kawawa si Shernan dito. No wonder may style si Shernan na ganun din. Parang sa tingin ko, nakita ko nung kanino galing din. Shernan. So, malalagay ko siguro Romano, J. King. After nun, Pistolero, M-Side, Shernan siguro sa 3GS. Magaling din si Sibyl kaya lang sa tingin ko dark horse siya Pwede pa siyang maayos pa yung niya. Sayang si Lipcram. Galing din nito Lipcram, hindi ko alam. Napababayaan yung career niya. Pagdasal ko nga si Lipcram na maayos niya yung niya. Siguro na-stress nga. Hindi kasi biro din talaga yung depression, guys Pag na-stress ka at na-depress ka, hindi biro yun, guys. Kaya kung may pinagdadaanan si Lipcram na ganun, hindi siya talaga biro, guys. Dito sa America, once na napunta ka sa depression, kaya huwag kayo magsasabi na depress kayo. Hindi kayo depress. Stress lang kayo. Kasi pag na-depress kayo, guys, maggagamot na kayo nun. At pag naggamot na kayo, wala na. Kahit maging therapist nyo ako, hindi ko na kayo matutulungan nun. Kailangan nyo na nun, rehabilitation, nasa isang kwarto na kayo, puting kwarto na kayo nun. Hindi na kayo makakahawak na kung ano-ano nun. Kasi, meron na kayong suicidal, thoughts Pwede na kayong pumatay, magpakamatay, marami ng problema dun. So, huwag kayong magsasabi na depressed kayo kahit hindi pa. Meron ang usually na sakit ng Pilipino, anxiety, stress. Yan anxiety at saka stress. Fatigue. Kasi kayod tayo ng kayod pero yung pagkayod natin hindi sapat para maging maayos ang buhay natin. Anxiety, lagi tayo nababalisa na parang pakiramdam natin may kumukulam sa atin, pakiramdam natin sinasabotayan natin yung sarili natin, pakiramdam natin may ginagawa tayong mali, pakiramdam natin may umaatake sa atin. Stress, yung parang na-overwhelm tayo ng mga ang stress kasi guys, overwhelming yun na-overwhelm ka ng problema sa pamilya, financial, relationship, ultimo yung susuotin mo, pinoproblema mo, maliit na bagay, nagiging emotional ka sa maliit na bagay. Yan ang stress, guys. Depression, di nyo na yun guys. Beyond na yun ang comprehension nyo na. Huwag nyo na yun aralin. Kahit anong sagot nyo sa akin, hindi nyo yun, guys.
Kasi limitado lang yung kaisipan ng tao para sa mga ganyan. Ilagay nyo na sa mga professional katulad ko yung mga ganyan mga bagay. Pag na-depress ka na, chemical imbalance na yun sa utak mo. Maggagamot ka na nun. Tandaan nyo palagi guys na pag na-depress na kayo, wala nang lunas yun. Kahit umiyot kayo ng milyong-milyong babae, kahit magaganda pa, palibutan kayo ng magagandang babae, magkaroon kayo ng kayamanan, kahit uminom kayo, maroon kayong droga, kahit may mansion pa kayo, wala na yung lunas. You're done. Ang dami mga sikat na artista guys, namamatay sa depression. Tingnan nyo si Chester Burlington yata. Sa may Linkin Park. Ang dami rin mga sikat na artist na mamamatay dyan eh. Sa depression guys. Hindi yan biro. So hopefully maintindihan niyo yung difference yan at ma-classify niyo kung ano ba talaga yung pinagsasabi niyo. Kasi guys, depression is tough, you know. Meron kayong mild depression, pwede rin, pero wag niyo gagamitin yung depression kasi pag every time na sinasabihan niyo yung sarili niyo na depressed kayo, tinatawag niyo yun eh. Para pumunta sa sarili niyo. Tandaan ninyo, yung sabi nga, may kasabihan nga dito, yung kademonyohan ay nakatira sa loob ng katawan natin. Ang kahinaan ay nakatira sa loob ng katawan natin. Kailangan natin magsipag. Diba? Kailangan magpunta sa gym, mag-workout kayo palagi, mamasyal kayo, pumunta kayo sa mga lugar na may maraming mga puno. Tumingin kayo sa green, color green. Bakit? Kasi yung green nagre-refresh ng mind ninyo. Nare-refresh yung utak ninyo. 'Di ba? Pumunta kayo sa mga lugar na hindi matao, magkaroon kayo ng peace of mind. Maghanap kayo ng peace of mind. Required ko sa inyo sa loob ng isang araw, huwag kayong mag-cellphone. Sa isang linggo, one day, huwag kayong mag-cellphone. 'Yun. Ganun gawin ninyo. Kaya maswerte yung mga tao na nagtatrabaho. May times na talagang trabaho lang sila, wala silang cellphone talaga. Nagpa-function sila kasi yung mga negativity, tandaan niyo na yung computer, yung cellphone niyo modern na computer na nakakonekta sa lahat ng bagay sa mundo. Yung mga kultura na hindi para sa inyo nakukuha ninyo. Yung mga talino na hindi para sa inyo at tradisyon ninyo hindi para sa inyo, nakukuha ninyo, naakala ninyo pwede sa inyo. Naakala ninyo, pwede nyo ma-apply sa buhay nyo, kahit hindi naman talaga. Kailangan nyong isipin kung ano kayo, kung sino ba talaga kayo, kung ano yung purpose ninyo. Pag nakita ninyo yung para sa inyo, mas madali ninyong magagamay yung buhay ninyo. Kasi nakita nyo lang yung limit ninyo eh. 'Di ba? At yung limit ninyo, pag nakita ninyo yung limit ninyo, doon nyo lang makikita kung ano yung dapat nyong tanggalin para malagpasan yung limit na yun. Diba? Kasi kung alam ko yung limit ko, alam ko lang kung ano yung kaya kong gawin. At pag alam ko yung kaya kong gawin, makikita ko yung bagay na dapat kong i-adjust para malampasan yung limit na yun. Diba? So, ganun pa man guys, sana, hindi kasi biro talaga yan guys eh. So, minsan, hindi masama na ipagdasal natin yung isang tao minsan. Kasi ako talaga, may mga artist ako na pinagdadasal sa flip top. Na, minsan sumasagi sa isip ko, sinasabi ko na, dinudulog ko na lang sa Diyos. Kasi, hindi natin matutulungan eh. Matutulungan ba natin si Enigma? Minsan ba matutulungan ba natin kung malayo tayo? Yung panalangin nakakatulong yun, 'di ba? Kahit sino na biglang sumagi sa isip ko, pinagdadasal ko talaga. At sana magkaroon din kayo ng ganong klase ng mentalidad na pag may sumagi sa isip ninyo, hindi yung basta sumagi eh. 'Di ba? Sinignal sa inyo ng Diyos. Mayroong something, minsan humihingi ng tulong. Yung anghel ninyo nagsasabi, humihingi ng tulong to, naghahanap ng mga tao na merong malakas ang pananalig sa Diyos, kailangan nila ng dasal. So, minsan pag sumasagi, panalangin mo. Kasi ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, isa ka sa mga taong may connection sa Diyos at humihingi ito ng dasal para maprotektahan sila sa kahit anumang mga bagay. So, pag may ganun guys, pamilya nyo man, kaibigan nyo, kamag-anak ninyo, sumagi sa isip ninyo, ibig sabihin, nangangailangan din sila ng suporta. Hindi suportang pinansyal, physical, kundi spiritual. Kaya ganun kasi nga, ganun talaga guys eh. We're human being, we're all connected. Maniwala kayo sa hindi. Tuloy natin. Asel, naubos mo na yung issue ko ha. Salamat, naubos na rin yung angulo next battle. Salamat yaw. Pag may laban po, yung sulat niya, sinesend niya sa akin madalas. Alam niyo ang ginagawa ko? Nagpapalipas lang ng oras, sabay reply ng lakas.
Di naman sa pagyayabang. Huwag ka sanang ma-offend. Kung may papabasa ka bayaw, kay badang mo na isend. Pero pag tinanggal mo daw yung sili dun sa Cripply, ang resulta RIP. Enigma. Di ba yung MC na Aklano nagdala nun dito? Hala, nabisto. Kaya props sa linyang yon nang galing pa kay Iho. Tangina, in-expose na to ng henyo. Di pa rin natinag tong si Kagaw. Nasanay na namang umet ng mga linya at mang-agaw. Pinanindigan pagiging bong. Pinanindigan pagiging bong. Yung tigas nag-uumapaw. Total kalat na rin sa ligang na-reveal yung magnanakaw. Oo, tinalo ka ni Sur. Tinapakan ka at nadungisan. Kumalat sa konseho na ikaw nadapa sa kapatiran. 2 taugama yung nagwar. Isa ako sa saksi nun. Parang Mufasa lang at Scar, pinatay ka ng kapwa Leon. Tangina, sabi mo pa kay Sur, tinapat siya sa original na king, parang LBJ. Tanginan to, Tupac na, Lebron pa. So paano ka pumorma? Bowler ka at gangster. Ano yun? Naka-jersey ng Hinebra tapos bandana, brother? Tangina. Ang hilig pang mag-flow, sobrang pilit naman tanga. Yung speed drop mo, tunog fast forward tapos F na F niya pa. Bukod sa bulol, utal pa nga yan. Talagang di mo maiibigan. Kamot ulo na lang sa panghihinayang yung mga tao na natikitan. Pero wag ka. Yung pinakamatapang daw na general sa kabanatuan pinatay. Pero ang pumatay, taga-Kawit, awit, para katakutan lugar nila kung saan-saan pa sinasabit. Oo, yung pangalan, yung dugo ng general sa lupain nyo dumanak at gumapang na siyang pinahid nyo sa inyong katawan para masabi lang matapang. Para may masumbat lang, inungkat pa yung mystery. Sana king nag-search ka muna para alam mo yung history. Tangina, kaya ka nahuhuli. Nag-i-stroll ka, tarik yung araw. Kaya ayun, tiyaga na muna sa Lucky Me at kaning bahaw. Sabi nila, mayor kang araw. O siya, walang aagaw. Pero mga linya kong lika, sagrado pa kaysa sa dalaw. Kasi ako'y mayor din sa paligid ng pader na matatarik. Nalulong lamang sa lyrics at sa battle rap na adik. Sa flip-top na katirik, yung bars kong bumabalakid. Ako mismo tagalitis at yung taiman ko si Arik. Pero seryoso, anong pakiramdam na may hit song ka pero nasa rehas ka ng kapalaran? At yung kasama mo sa laya lamang ang siyang nakikinabang. Nung sumikat yung kanta, sinelebrate daw ng agaran. At yung nag-create ng tagay, siya pang di natatagayan. Binilog-bilog ka ni Lil P. Nang walang kamalay-malay, ikaw mismo pinapaikot. Sa inaalok mong tagay, wala sa iyong binabalita. Lubusan kang ginagubro. Nakikinabang siya sa kita habang dinidinig yung kaso mo. Wala kang perang hawak-hawak sa tindi ng pangangailangan. Parang natapon lang na alak. Yung tagay di napakinabangan. Pero kasama yan sa buhay. Ang minsan ka na mapilayan. At ang muli kang masilayan ng siyang di mababayaran. Kaya welcome back sa Liga. Alias Poging dating bida. Kaya, ikaw na, Enigma. Ganda yung ginawa niya na Lip. Bonus na lang Ano daw pakiramdam na nasa kulungan pero may nag-hit na kanta? O ngayon tatanungin kita. Ano pakiramdam na nasa laya ka pero wala ka nag-hit na kanta? Tangina. Yun ang mas masakit, tangina. Nasa laya ka na, wala ka pang nag-hit na kanta. Ako nakakulong na pero yung kanta ko sinasabayan pa nila. Round 3 game. Sa totoo lang, pag 3GS ang kalaban, ayoko na. Pero si Enigma gusto to. Dahil alam niya magiging solid ang bitaw. Dahil pag 3GS sa 3GS ang naglaban, walang bayaw-bayaw kaya round 3 game. Di ba sabi mo may laban ka sa Nagoya, Japan? Okay lang. Sinabi mo yan, maglilimang taon na nakakaraan. Maglilimang taon na, wala pa rin. Yung laban sa'yo na ipinangako, imbes na mapunta ka sa Nagoya, ikaw ay nagoyo. Gusto pa lumaban sa ibang bansa, nitong si Lipram na supot. Gusto mo pa lumaban sa ibang bansa, dito nga sa Pinas, di ka sumisipot. Pero nakaraan finals, kay Jonas siya nakalusot. At sa mga naging battle, naging solid din yung fight.
Pero nakita marami mong butas nung natapat ka sa may site. Laglag to nung finals. Halos isang taon bago makabangon. Noong 2021, ikaw ay parang Phoenix Suns sa Milwaukee Bucks dahil hindi ka rin nag-champion. Pero di naman daw mahalaga ang titulo. Sabi nitong tito niyong maingay, hindi pala mahalaga ang titulo. Ba't taon-taon sumasali ka sa isa buhay? Lahat na nga yata ng ligang may tournament nasa liha na to. Sunugan, bahay katay, 2x2, isa buhay. Tapos ayaw mo pa niya ng titulo. Ang sabihin mo, kahit sa ligang salihan mo, wala kang makuwang titulo. Malusot pa tumbuang squatting. Di ka pwede magka-titulo. Pang-rights ka lang. Sabi mo pa kay M-Site, kaya etong gustong mag-rise ay aking tinatakalan. Puta, ganyan ba katatakutan? Yung takal mo pang kanin lang. Yung takal ko pang kulungan. Si Kairam nga ako, na-influensyahan niya. Pinagmalaki mo pa, putang ina mo. Gagong gago. Tignan mo yung na-influensyahan mo. Kada battle, puro talo. At totoo ba, bayaw? Na pag natutulog ka, nagsasalita mag-isa yung pustiso mo. Peram naman ako. Balita ako, pag tulog ka, kung sino kinakausap niyan, grabe. Buti pa yung pustiso mo, may sinabi. Kaya ulats to sa akin, dahil di maintindihan ng iyong ini-spit. Dinaig mo pa inatake ng stroke, kaya yung lip ay tagilid. Gusto mo ba makalaban si Sak Maestro? Aba, ilusyonado ka. Kay Zaki nga, di ka umubra. Kay Zak Maestro pa. Ano, gusto mo sumikat? Gaya mo si Akata. Magbaliw-baliwang ka din dyan. O total, tinira niya yung flip-top. O ikaw naman, tirahin mo yung sunugan. Biro lang, kahit squat ang tingin nyo sa 3GS, di kami ganyang klase na tao. Kaya Enigma, tandaan mo to. Kahit maraming MC ang lumaki ang ulo, may kagaya pa rin namin na mananatili sa iyong rumerespeto. Love you, guys. Hindi ako katulad niya, kata. Love you, Liv, Ram. I love you all. I love you. Para sa laban mo. Maganda yung pinakita ni Lip Cram ba, J-King got the edge. Sa tingin ko, na-mismatch si Lip Cram dito. At sa tingin ko, hindi rin yun yung A-game ni Lip Cram. Siguro, pagod lang siya, stressed, busy yung panahon na yun. Kasi, dami niya talagang career din kasi dami niyang ginagawa eh. Kaya, bihira mag-choke si Lip Cram. So, I'm pretty sure na hindi yan yung A-game niya. Ganun pa man na itawid niya naman ng maayos. Ganun pa man, maraming salamat kasi kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At yun, mag-comment kayo kung anong saloobin nyo rito. Ganun pa man, bibigyan ko yung laban na to ng 10 kasi napakaganda. So, boto ko na agad, J-King. Wala nang ano yun guys. Obvious na obvious yun guys. Na bodybag si Lip Cram dito. But anyway, you know, let's get to it. Tingnan natin. Baka mali ako. Flip top zoning 15. Lip Cram vs. J-King. Mag-iis pang best para sa kanilang pareho. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga kasama natin dito. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay J-King. Pakahusay. Napaganda ng pag-aagawa. Salamat. Yon, happy birthday nga pala sa inaanak ko kay Almira. Sa wakas, nanalo din. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, matigas sa lahat. Magdasal kayo palagi. Sinasabi ko palagi, magdasal kayo palagi. Ganun lang. Maraming salamat guys. Kita-kita tayo sa susunod na video. Plan motive nga pala ng Good Dog Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Kung may masabi na akong hindi maganda, ay nabahala. Pasensya.